At sa ibang balita, naniniwala si BIR Commissioner Kim Henares na may pananagutan sa buwis si Alpha Land Corporation President Mario Oreta dahil sa kinita niya sa land deal sa Boy Scouts of the Philippines. Kinontra po ito ng abogado ni Oreta, pero hirit ni dating Makati City Vice Mayor Ernesto Mercado kay Vice President Jejo Marbinay posibleng napunta ang perang pinalalabas na kinita ni Oreta na abot daw sa 600 milyong piso. Nakatutok si Jamsi Sante. Si BIR Commissioner Kim Henares na mismo ang nagsabi sa harap ng mga senador. Maituturing na tax evasion kung totoong hindi nagdeklara at hindi nagbayad ng income tax si Alpha Land Corporation President Mario Oreta mula sa kinita niya sa land deal sa Boy Scouts of the Philippines. If you do something to minimize tax for only that purpose, that is already tax evasion. Matatanda noong nakaraang pagdinig, sinabi ni Alpha Land owner Roberto Ongpin na bahagi ng kasunduan para makumbinsin niyang magtrabaho bilang presidente ng Alpha Land si Oreta ay ang pagbigay kay Oreta ng tinatawag na carried interest o kabayaran sa pagtatrabaho sa anumang proyektong maipapasok niya sa kumpanya. Para sa land deal sa Boy Scouts of the Philippines, 5% ang binigay na bahagi kay Oreta na nasa form o uri ng shares na nakapangalan sa kumpanya ni Oreta ang Double Care. Kinumpirma rin ni Oreta na bahagi ito ng compensation o kabayaran sa kanya. Ayon kay Henares, dahil maituturing itong compensation o kita, dapat may kaukulan itong buwis na 32%. Kinontra ito ng abogado ng Alpha Land. Wala raw tax evasion na nangyari. For the transaction, subscription to an original issuance, the only applicable tax is the documentary stamp tax, which we truly paid. And we complied with all applicable laws. Tax avoidance is legitimate, and that's exactly what happened here. Whatever you say, it is part of compensation. You just structured it. You already said it's structured. So it is part of compensation. By your own word, you already said it is being structured that way. So you have already admitted that's evading taxes. Wala si Oreta sa pagdinig dahil daw sa medical reasons. Ang sabi ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado, ang pinalalabas na kinita ni Oreta ay sa malamang napunta raw kay Vice President Jejo Marbinay na presidente ng BSP. Aabot daw ito sa 600 million pesos na ayon kay Mercado, ginamit daw sa kampanya ni Binay noong 2010 elections. There are only two choices. Yung 5% na punta kay VP Binay as testified by Mr. Mercado, Vice Mayor Mercado, or totoo yung sinasabi ni Mr. Ongpin na binayaran to kay Mr. Oreta, but then he evaded taxes and he now owes 620 million. Si Mercado ang lumagda sa Alpha Land BSP land deal noong vice-presidente pa siya ng Boy Scouts. Pero inutusan lang daw siya noon ni Binay. Tulad sa mga nakaraang pagdinig, sinabi ng mga kinatawan ng Boy Scouts na maayos ang transaksyon at hindi na dehado dito ang organisasyon. Ganito rin ang iginigiit ng Alpha Land Corporation. Milyong-milyon o bilyong piso nga ang nawala sa Boy Scout dahil hindi nila naayos ang dokumento dahil dyan sa mga ganyang ang naa-appoint sa sensitive position taong susunod at pipikit ang mata kay Vice President Binay. Would like to take exception when sinasabi under my watch billion ang nawala. Yes, that's too unfair. That's a sweeping accusation. Sa kalagitnaan ng pagdinig, nagpumilit ang mga abogado ng pamilya Binay na pumasok sa session hall pero hindi sila pinayagan ng security ng Senado. We are being treated here as second-class citizens. I am a former member of Congress. As a former member of Congress, I'm entitled, meron kaming kurtesiya na makapasok doon sa loob. Apparently, dahil may utos daw yung mga 3 senador na hindi kami pwedeng pumasok. Wala akong binigay na utos, but basically, it's up to the Sergeant of Arms talaga para tignan kung may nanggugulot, hindi. In the past kasi, nagtataas ng kamay at gustong lumapit sa witnesses habang nangyayari. Jamsi Sante, Nakatutok, 24 Oras.